Medyo magiging busy na po tayo mamaya. Magluluto-luto tayo ng panghanda ng ating Noche Buena. Siyempre, konting pasalubong naman po sa ating Kapaskuhan, no? Kapiling naman natin ang ating pamilya. Pero Christmas special. Merry Christmas po at tuloy po ang laban natin pa sa bagong taon. Pahinga lang po muna tayo ngayon, wag po natin bigatan, no, yung mga pinag-uusapan. Pero nakikita po natin na ito pong mga pagkilos, no, sa darating na taon ay ito pong 2024 talagang sukatan po to ng meron pa talaga bang suporta ang mga Duterte. Kasi po kahit papaano nakikita po natin nangangantyaw, no. Kinakantyawan tayo ng ng mga supporter ni Tamba, ah, ni Tambi at supporter po ni Pangulong Marcos. Medyo nangangantyaw po na nasan daw yung pinagmamalaki natin na milyon-milyon, no. Una, wala po nangangakong milyon. Baka hindi po nila alam kung ano po ibig sabihin ng milyon. Kung may milyon na po na nagpoprotesta, people power na po 'yun. Iba na po sana nakaupo sa kapangyarihan, no. Ito po ay inaasahan natin siguro naghihintayan lang, no, kung sino yung mauuna. Wala na, lahat po ng palala po ng palala, no. Yung panggigipit tuloy-tuloy. Nagsanib po talaga, no? Ano po yung mga pangyayari? Nagsanib po talaga yung media, yung mga dilawan, kakamping, lumaya sa diliman, naging atakdog, no? Naging atakdog. Alam po ninyo yung mga dilawan, real talk po. Ang husay po nila na yung magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, pilit nilang pinasasama, no? Dahil araw-araw, paulit-ulit, alam nyo, yung mga Pilipino sawa na sa kape-play ninyo. Nakakahiya, no? Sawa na po yung mga Pilipino sa paulit-ulit na paninira ninyo. Kung may magandang mga proyekto, tayo hindi po tayo naninira, no? Kung may magagandang proyekto, gusto nating suportahan eh. Pero ang napakalaking katanungan natin, asan? Sa pamagat po. Alam nyo, siyempre, marami po sa atin, aminin na natin at hindi. Ako, inaamin ko po, no? Ako po ay siguro napakabata ko pa para maunawaan ko kung bakit nagalit yung mga tao sa mga Marcoses, no? Noong 1980s. Talagang hindi pa tayo tao eh. Nakita na lang natin yan, tapos na-control nila yung media, nagalit. Pero yung dilawan, ang sa palagay ko mas worse pa, no? Mas worse pa sa mga Marcos. Pero ngayon po nababalikan po natin dahil nga sa tinatawag nating actual nating naranasan kung paano po tayo pamunuan ng mga Marcos. Alam niyo po yung napaka-upbeat ng mood nyo, yung mga kanta po ng bagong silang, bagong buhay. Nakaka-uplift po ng damdamin, sabay makikita mo na naghari-harian si Tambi, no? Bumabalik po talaga yung mga nabuhay nung panahon na yan, yung mga tao na, yung mga kwento na Romualdez din po, yung nagpasama sa naunang Marcos, no? Yung naunang Marcos, yung tatay, Romualdez at tatay rin yata nitong si Tambi, kaya talagang hindi maputol-putol eh. Isa po tayo, instrumento, di ba? Kahit na po sa maliit nating paraan, no? Alam po natin yung mga marami po na mga Duterte supporters ay sumuporta po rito sa unity team na to, no?
Pero yun na nga, ah, ang masakit mang, sabihin na naging instrumento tayo, 'no? Minsan gusto ko rin si VP Sara, eh. Kasi kung tumakbo ka lang sana, hindi sana nagkaganito, 'no? Wala po tayong aasahan, sa mga susunod pong pangyayari. Nakita niyo naman po kung alam niyo yung ano, yung wala po silang remorse, hindi po sila kakikitaan na pagkilala na may mali silang ginagawa, 'no? Ah, yun yung ano, eh. Minsan 'pag naiisip mo kung si VP Sara nakinig ka lang sa tatay mo, 'no? Kung si VP Sara nakinig ka lang sa mamamayang Pilipino na nananawagan sa'yo na run, Sara, run, eh, kahit po mahigpit siguro ang laban, eh, at nanalo ka o kahit natalo ka na, pagpalagay na natin, at least wala tayong aasahan, 'di po ba? Kung natalo, halimbawa po, pinaglaban natin eto hindi po ako mahilig kung what if, kaya lang Pasko naman, eh. Halimbawa po, 'no, nakipaglaban tayo, siyempre bakbakan 'yan sa dami ng pera ng kalaban, 'no? Sumuporta tayo, nangampanya tayo kay Sara Duterte, very close ang laban. Alam ko very close talaga, eh. 'Di ba 32 million versus 31 million, 'no? It's either of the two mananalo. Kahit nga po manalo tayo, hindi pa rin masakit, eh. Alam niyo kung bakit? Kasi alam natin binigay natin ang lahat, eh. Pero tayo ngayon nanalo, kasama kami sa nagpanalo. Kahit i-deny nila, putya parang alam niyo dilaw na dilaw po yung utak, eh, 'no? Dini-deny na nila ngayon lahat ng existence ng Duterte. Dini-deny na nila ngayon yung papel ng mga Duterte sa pagkakahalal. Parang pag pakikinggan mo yung mga vlogger na mga yan, akala mo si Marcos talaga, putya. Marcos lang yan nagdala diyan sa mga Duterte. Putya, akala mo totoo. Pinaka-popular na pangulo, pinakamaraming nagawa. Anyway, no more. No, last nyo na to. Ako, ang mga Pilipino, pag umulit pa po tayo sa mga Marcos o sa susuportahan ng mga Marcos sa tambalang Marcos Romualdez, pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo po yun? Hindi ko po alam, hindi ko po alam kung ano po yung ano, eh, no? Kung too, too early. Grabe. Walang pakundangan. Alam niyo yun? Yung walang pagkukunwari na o kunwari kunwari bati namin kayo, Walang kunwa-kunwarian. Pagka panalo, alam niyo po yung ginawa, lalo na yung mga vlogger. Durugin na yung mga Duterte na yan. Kami na lang, amin ang kapangyarihan. Alam niyo yung pagpapakabait, pagpapaka-humble nila sa mga Duterte. Nagmamano pa sa mga Duterte. Real talk po, di ba? Ang ganda ng visuals. Nagmamano kay Digong, may nagmano pa kay Sara Duterte. Akala mo talagang yung mga Marcos, talagang kala mo, putya, ayos to. Tuloy-tuloy ang ano natin. Tuloy-tuloy ang pag-unlad mula kay Pangulong Duterte papunta kay Pangulong Marcos. Siyempre, biruin nyo naman, no, napakagalang nila. May nagmamano-mano pa. Alam niyo mga visuals na gano'n na minamanuhan nyo na parang, putya, isang buwan pa lang yata. Talagang yung mga ano lang, yung alam mo yung nagtempi ng napakatagal na panahon yung mga dragon na ano na mga vlogger. Isang buwan pa lang yata gusto ng ano sunog. Magbuga ng apoy. Gusto na sunugin yung lahat ng mga ugnayan sa mga Duterte.
Natatakanta talaga ako. Kapapanalo pa lang natin. Talagang mga digs, demonyo demonyo mga Duterte, digong. Puta, sabi ko saan nanggagaling yung galit nyo sa mga Duterte? Yung pala gusto lang pala nilang ang gusto pala talaga nila mga maging kapartner, no? Ang gusto pala talaga nila maging kapartner yung mga Dilawan, etong mga sila Franz Castro, no? Ano ba pinagsasabi nito ni Orestes Ogako? Ano ba ibig mo sabihin na babanata mo ng diretso? Nakakaliwa pa ba ako? Ganito pa ba ako? Nakatabingi pa ba ako bumanat? O binabanata ko, nakatabingi ako? Ano, babanata mo ng diretso? Ano ba diretso? Ganun? O yan, nakadiretso na po akong bumabanat. Putang, nanggigigil na nga ako. Sasabihin niyo pa diretso mo ng babanata. Ano po bang diretsong babanatan? Liko-liko ba akong bumanat ngayon? Paskong Pasko, puta. Alam niyo yun, yung gigil na gigil kagad sila, ramdam mo eh. Ako naroon ako eh. Pinagtatanggol ko, lagi kong sinasabi noon, kasi siyempre galit din to mga Duterte supporter, no? Nakikita nila. Ako bulag ako eh. Focus talaga ako, unit team, dito tayo kay Sara Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, sa totoo lang po, 'di ba nangangaral pa ako, o kayong mga Marcos, mga Marcos supporters, makinig lang kasi kayo sa mga Marcos. Wala rin pala. Puta, kahit pakinggan mo rin pala. Ganito po ang mga Marcos kung makinig kayo. Pag itutuloy namin ang mga ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi namin papapasukin ang ICC. Tuloy ang NTF-ELCAC. Lahat puta. Ikaw naman Duterte talaga, ano ko sa mga Duterte, talagang ko, sampalataya ko, puta okay to. Siya lang yung nagsasabi na hindi papapasukin ng ICC. Siya lang yung nagsasabi. Eto, hindi ko po alam kung ano yung ibig nyo sabihin hindi pa direkta. Nakatabingi pa ba ako? Tabingi. Diretso ko na raw sa bagong taon. Pato. Meron palang ataking tabingi at diretso. Direktang atake. Hindi pa ba direkta to? Bilib na't bilib talaga ako, sabi ko. Badong Aratiles nonsense. Bet ka narito. Naaawa naman ako sa iyo, Messis. Bakit ka narito kung nonsense pala ako? Buti nga sa inyo, kita nyo, buting araw sa atin, no? Papasok dito, taasa rin pa tayo, no? Yan po, ganyan po ang mga tamba Marcos. Tambalang Tambaluslos at Marcos. No? Hindi ka manghinayang na ibasura eh. Yung suporta mo, walang panghinayang. Boss Baz, ang tagal mong pinagtanggol yan eh. Hindi ako manghihinayang. Hindi ako nanghihinayang. Natutuwa po ako na yan ay ginawa nila ngayon. Palang maaga pa. Alam niyo yun? Miss Eddie, thank you very much po sa 500 pesos. Merry Christmas po, Boss Buds. At sa lahat ng mga kakulto. So ano po tayo ngayon? Relax lang po tayo, no? Mag-relax po tayo ngayon. Mag-Noche Buena tayo kasama ng pamilya. Yung wala pong mga kasamang pamilya mamaya, gusto nyong may kasamang mag-Noche Buena, no? Ilalive ko po yung Noche Buena namin ng aming pamilya sa Pindot na TV. Doon po kayo makinoche buena po. Pero ito po pinapangako natin, tuloy-tuloy na po to, no? Pakita po natin yung protesta natin. Alam niyo po parang nananadya eh, no? Parang ano tayo, yung habang nagko-question tayo sa kanila, lalo po silang nananadya. Tignan niyo thank you very much
Virgilio Villanueva, 75 pesos na pangkape. Habang inaakusahan po natin sila na yung si Badoy at si Eric, no? Habang inaakusahan natin sila na ano na ba? Bakit wala yatang kalayaan sa pamamahayag, no? Sinuspindi si Tatay Digong. Alam niyo po 'yun, yung pangyayari na naglabas po yung PMA. Ewan ko lang kung naunawaan ng NTC tsaka MTRCB, no? Yung bigat ng ginawa nila ngayon na pagsuspindi kay Tatay Digong gikan sa masa yung kala Celis at kay Badoy na programa at lalong-lalo na sa NTC yung pagsususpindi nila sa SMNI mismo. Elena Tumaning, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Okay. Bong MJR, sa totoo lang po, hindi po inintindi ni Pangulong Duterte yung ICC. Kayo lang naman na masyadong nag-iintindi sa ICC. Wala pong magagawa ang ICC. Binalita na nga natin na narito na yung ICC. Tignan nyo nga po, kung narito na yung ICC pero wala po silang nagagawa naman talaga sa totoo lang. Nagtatago nga sila eh. Hindi nga nila malantad na narito sila eh. Alam niyo po yung gawain ganun, gawain po ng mga traidor yan. Di po ba? Kasi kung normal po kayo, yung may paggalang po kayo sa batas, magpapaalam kayo sa gobyerno, etc. Okay, balikan po natin yung pinupunto ko, no? Alam po ninyo, tignan niyo po yung ginagawa, na para nananadya po yung gobyerno. Nag-react na nga yung PMA, nag-react na yung PMA. Sabi nila, palayain nyo si Badoy at si Eric. Ano sunod na hakbang? Instead na kilalanin, no, yung galit ng mga retired PMA graduates. Instead na sila ay mag-caution, mag-ingat sa kanilang mga sunod na hakbang. Hindi. Parang pinamukha nila, walang PMA sa amin. Galit ba kayo sa kawalan ng malayang pamamahayag? O eto sa inyo. Anong gagawin nyo? Parang alam niyo yun, yung sinisita mo na, nakialam na po yung, first time pong ginawa yan sa tagal ko pong sumusubaybay sa politika, first time ko pong nakakita na nagbigay na nagpalabas ng manifesto yung PMA, no? Ayon sa aking pagkakatanda. Akala natin no, yung sabi nga natin, kumurap. Hindi po kumurap na nangurap Iba po yung nangurap sa kumurap, no? Yung kumurap yung blink. Kumurap po yung Kongreso, sabi natin, no? Bumigay, pinakawalan si Celis at si Badoy. Akala natin medyo pinapayapa nila yung kalooban ng mga retired military na marami po nangangantyaw. Sabi, yung mga walang alam sa politika at mga fans ni Tambaluslos at ni BBM, ang sinasabi nila, no? Okay. Hindi ka pala Duterte. baka isa ka pa sa mga mambubuisit sa akin. Okay. Ano na nga yung sinasabi ko? Alam niyo na mainit ang ulo ko pag mamalakihan mo pa ako na hindi ka Duterte. Isko ka lang. O di isko ka lang. Balikan po natin. 'Di ba? Ano yan akala ng military pero hindi.
Ano po ginawa bigla ng MTRCB? Oh, kala nyo takot kami ha. Suspended. MTC, suspended. Ang tatapang. Matatapang po talaga. Parang hindi kami natatakot sa inyo. Anong manifesto sa amin? Mga retired na kayo. Ha? Eto, kasalukuyan. Ang sinasandigan namin, kasalukuyang anong tawag dyan? Speaker. Kayo, mga retired na. Para naghahamon. Hindi ko po ginagatungan, no? Hindi ko kayang gatungan yung mga PMA na yan. Ang mga PMA po, may sariling pag-iisip yan. Pinakamatatalino yan. No? Hindi po yan, yung sinasabi ng iba na yung mga Duterte, ginagatungan yung PMA. Hindi nyo po pwedeng gatungan yung PMA. Actually, hindi namin alam kung anong gagawin nila. At natuwa kami na may manifesto. Sino po ba nakaalam na may magmamanifesto sila? Nabigla tayong lahat at natuwa yung mga Duterte supporter. Di po ba? Natuwa sila na sumuporta yung yung mga military laban sa ginagawa ng pero ilang araw pa lang pagkatapos mapalaya si Ka Eric at si Dr. Badoy, eto naman MTRCB naman tsaka NTC. Sabi ko, ang tatapang. Ibang klase talaga yung Marcos Tambaluslos combination o Tambaluslos Marcos combination. No? Siguro kung tao na ako nung panahon ni Marcos, meaning yung marunong na ako mag-isip ng tungkol sa politika, ma-analyze ko rin yung tatay niya ni Baka ganyan din yung naganap nun, di ko alam. Yung mga matatanda na, siguro mapapakita nila yung problema na yan. Ang tatapang nyo. Ang tatapang ng apog. Kaaangal pa lang ng PMA. Alam nyo po, sa totoo lang, parang ngayon, kasi hindi naman tayo sanay. Magtapatan po tayo. Hindi po sanay yung mga supporter ni Pangulong Duterte sa mga rally-rally, panawagan na mag-rally. Kung meron lang pong katulad na sa atin na utak ni Baba Reyes o ng mga rallyista, ang dali lang po kasi nakita nyo po yung pagkakaiba ng rally nila na suporta kay suporta kay Franz Castro nung nagkita po. Ang onti lang po talaga, yung media lang talaga ibang klase po mag-anggulo eh. Kasi po nakaisang tumpok lang. Ganito po yan, papakita ko po sa inyo. Nakaisang tumpok lang sila doon, no? Tapos yung mga Duterte supporter, kalsada yan eh. Maliit lang po yung kalsada. Sila nakaisang tumpok lang. Yun na yun. Siguro kung mga 20 hanggang 30 sila. Tapos yung mga Duterte supporter, dahil wala naman pong organisasyon kami. Kanya-kanya lang punta ron. Meron pong mga nakaupo rito sa gilid, watak-watak habang nagkakagulo ron, samantalang sila bumbu. Pag pinakita sa media, parang magkasindami lang, no? Grabe talaga yung media eh. Pero lamon na lamon po sila doon. Ano po pagkakaiba? Organisado po yun. May mga samahan yun na matagal nilang plinano. Yung pagpunta ron sa susuportahan nila si pero ganun lang karami na napasama nila. Unlike dito, half-hearted pa po manawagan. Ako, half-hearted pa ako manawagan kasi hindi ko alam eh. Kung sino yung makikita doon, kung ano yung sitwasyon, baka mamaya manawagan ako tapos mga ibang tao pala yung makikita ron, di ba? Yun po eh. Ngayon, at least alam na natin, yung iba, nung nakapanood sa amin siguro, nung nagkaroon ng pagkilos dyan sa tapat, alam na natin na pwede pala. Alam niyo yun, malapit-lapit na tayo eh. Kalaunan yan, makakasanayan natin yan. Sabi ko nga, baka bukod sa pagiging vlogger, maging
Magkaroon na ng total kaidaran ko lang naman yan. Kaidaran ko lang naman yan si Baba. Baka magkaroon na tayo ng mga professional na ano rin, na mga taong lansangan. Kasi kailangan ko maglakad na maglakad. Gawin kong mag-exercise tayo dyan. Ang laki po ng contrast no? Yung mga nagpunta puro na mga supporter ni Pangulong Duterte, alam na alam mo na alam mo na supporter talaga, tsaka may edad sa atin no? Mas may edad. Yung panig natin mas may edad doon, mga kabataan eh. Nakakaawa rin kasi mamaya sigaw-sigaw na yan, makikita mo na lang. Hay nako. Okay, balik po tayo no. Pasko po ngayon, enjoy po natin kasama yung mga pamilya sa susunod na mga taon, 'di ba? January yata. Lalabas na yung tuloy-tuloy no. Tuloy-tuloy din kasi. Yun nga po yung point natin. Instead na igalang na nila yung inaangal ng taong bayan, pati na ng PMA, na kawalan ng kalayaan sa pamamahayag. Biruin mo isang kampanya, ganito po ginagawa, pinasasama na lang nila yung SMNI. Pati po mga press, kayong mga press natin ngayon, no? Antindi nyo, kapwa nyo press. Bakit? Kayo bang mga press people, may samahan talaga kayo na initsipwera nyo yung SMNI? Ang ginagawa po nila, pinasasama po nila yung SMNI sa pamamagitan po ito, nakabalandra po ngayon. Walang Pasko kay Dilima eh. Talagang atake siya kahit bisperas ng Pasko. Binalandra po ni Dilima yung atake sa SMNI na fake news peddler. Ano bang pakialam nyo? Yung sinasabi nyong fake news, i-demanda nyo. Di po ba may batas laban sa fake news? I-demanda nyo sila. Alam nyo kasi effective ang SMNI. No? Effective po sa pagpapalaganap ng mga kaisipang, lalo na po yung anti-communist na kaisipan. Effective po ang SMNI. Sa totoo lang po. Ngayon lang po natin nakikita, wala po naglalakas loob sa ABS-CBN. Hindi ko po alam kung bakit. Cooking Angler, Merry Christmas. Thank you very much sa 5 Canadian dollars. Kung bakit po, no? Before SMNI, wala pong media outlet na matyagang nagpapaliwanag sa mga kasamaang ginagawa ng mga grupo na yan, mga grupo na rebelde na yan. Wala po. SMNI lang po. Kaya nakita nyo kung bakit nila pinagtutulungan? Kaya tama rin, in-expose din nila yan. SMNI din yung nag-expose niyan eh. Na sa mga media outlets, mayroon ding mga elemento yung mga rebelde na to. Kumbaga, hindi lang po yung Congress ang kanilang na-infiltrate, hindi lang po eskwelahan, yung sa pamamagitan ng mga profesor, pati po pala media. Ako ngayon ko lang nalaman yan eh. Ang akala ko sa media talagang ang problema natin sa media yung envelopmental journalism. Yung may mga tumatanggap ng lagay. Akala ko yun lang ang problema sa media. Yung pala infiltrated din. Saan natin natutunan yan? Sa SMNI. Kaya ang laki po. Ang laki po ng silbi ng SMNI sa pagmumulat sa mga mamamayang Pilipino. Evelyn Aguilar, thank you very much sa 800 yen, no? Na pangkape. Okay, pinasasama na lang nila. Imbes na ipagtanggol ng mga human rights. Asan nga palang human rights? Asan ang NUJP? Asan yung mga nakipaglaban sa ABS-CBN na ang pinaglalaban freedom of the press?
Nasaan na kayo? Bakit hindi namin kayo naririnig? O, tanong lang. 'Di ba? Tinatanong lang natin. Okay. So, papasamain na lang. Katulad po yan, basta po magagandang proyekto, pinasasama lang eh. Katulad po yan ng napakagandang proyekto ni Pangulong Duterte na war on drugs. Pinasama lang kunwari. Pero yung mga tao, alam natin eh. Ngayon po, hindi napipigilan yung mamamayan. Ano sinasabi ng mamamayan? Boss Bas, balik na rito yung mga addiksyones sa amin. Yung mga nagtabaan na nung panahon ni Duterte, payat na naman ngayon. Yun yung sinasabi natin. Kahit na ano, no? Kahit na ano pa po, yung sabihin ninyo na sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng inyong mga Facebook, Twitter, pagpapasama sa war on drugs, pag-imbita ng pag-imbita sa ICC, alam po ng mga Pilipino, yun nangyari. Alam po ng mga Pilipino yan. Kaya po hanggang ngayon, pinaglalaban namin, sana ibalik yung war on drugs. Eh ano ba asahan mo dyan? Pag Tambaloslos at Marcos ang nagtandem, ano ba asahan natin dyan? Hinahanapan na resibo. Tignan nyo kung gaano kasutil. Hinahanapan na resibo, paano nyo ginagastos yung pera ninyo, budget nyo, kasi hinahanapan ninyo si Sara Duterte, binalikan kayo ng taong bayan, hinahanapan kayo paano kayo gumagastos, no? Alam nyo kung anong ginawa? Hinahanapan nyo kami Naghahanap kayo, sinisilip nyo yung budget namin Dagdagan nga namin yung budget namin ng 12.5 billion. May magagawa ba kayo? Parang ang hamon sa atin ganun no? Wala naman kayo Thank you very much. Merry Christmas, Boss Bad. Shout out po sa mga kakulto ko. Reynaldo at Cecilia. Carolino po, pati sina Robert at Nicolas Torres. Go Duterte at BP, laban lang. Thank you Ninya Sarko sa 799 Australian dollars. Gregory, thank you very much sa 2,000 won. Iyan. Hindi ako sigurado won lang sinasabi ko kasi may W Okay. Para nananadya naghahanap kayo ng resibo, naghahanap kayo kung paano ginastos. Eto, dadagdagan namin ng 12.5 billion. Tindi, no? Kinakantsawan natin si Tambi. Bakit ang dami mukha? Bakit mga proyekto panay mukha ni Martin? Ang daming mukha ni Martin. Bakit? Iyo ba yan? Pera mo ba yan? Umaangal kayo Namimigay ako ng mga tulong sa Tapos nariyan ang pagmumukha ko, umaangal kayo 500 billion na ayuda. Talagang chine-challenge yung galit mo No? Chine-challenge yung galit mo na naghanap kayo ng pondo, dadagdagan namin 12.5 pondo ng congressman. Hinahanapan nyo ako, bakit kinu-question nyo, bakit ako ikot ng ikot? Nangangampanya na ba ako ngayon? Kinu-question nyo, mamimigay ako ng ayuda, 500 billion ayuda. May magagawa ba kayo? Parang ganun. Alam nyo, hinahamon tayo Wala naman kayo magagawa Sabay aatake ngayon yung mga yung Tambi vloggers. Akala ko ba 1 milyon ang pupunta sa Quezon City Circle? Utot mo. Alam mo ba kung ilan lang nagpunta dun sa EDSA Revolution 2? Yung kay ERAP, anti-ERAP? Wala pa yata 100,000 kami ron Nakapagpalayas na ng Pangulo Ang kudeta po, hindi po kudeta. Yung people power, para po yan maging, sa karanasan po ng Pilipinas, para po maging successful yan, yung military, dapat kakampi mo yung meron din. Ngayon, meron. Hindi ko po sinasabing nananawagan kami ng people power. Pero wag nyo pong kantsawan.
na konti lang kami dahil po yun hindi po organisado, no? Hindi organisado, nagpunta lang doon para suportahan si Tatay Digong, ipakita na may sumusuporta kay Tatay Digong, ayaw namin yung pagdedemanda ni Franz Castro. Eto po, ang dami na pong ipoprotesta. Paano pag nanawagan pa kami? Paano pag nanawagan kami na tama buong Pilipinas? Hindi, wag niyong i-challenge yung kakayahan ng tao na lumaban. Hindi kayo naramihan doon. Kinain na nga yung mga dami ng supporter ni Castro. Eh. Okay. Merry Christmas po sa atin lahat. Tuloy po ang protesta. Kala nyo, may bago na akong karir. Kaya ang nakakatawa po yung mga speaker, di ba, mga vlogger lang, hindi sanay, hindi kami sanay lahat sa mga mikropono eh. Ng rally, iba kasi yung salitaan sa rally. Kumain ka na ba? Eh, ang tagal nyo kasi, kaya nag-vlog na muna ako eh. Tuturuan natin kung paano mag-rally to. Hindi pa organized. Naku, maniwala kayo sa akin. Ay, hindi nga namin alam eh. Ako, eto real talk po. Kung gaano po ang dami pong umaten, kaya lang wala po dahil mga hindi naman po kami organized, hindi po tayo organized. Kwento ko lang po sa inyo, Hindi po